Ako hindi niyo natatanong taga-Tanay po ako. Na nakarating dito bilang Nagbiyahe po kayo ngayon. inayahan po ako ng sa ninyong kapatiran. At nang kami po ay makatating dito sabi po sa akin kung ako daw po ay magtatanong. Nabuo po sa isip ko magtanong dito po sa Unang Korinto Kapitulo 11, talatang 23. 23. Basahin po natin. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. Ano po ang tanong niyo rin, kapatid? Ito po ba literal na dapat gawin? Hindi po. Tinan niyo, sabi, uulitin po natin. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Meron siyang Hesus. tinanggap sa Panginoon na ibinibigay naman niya sa mga kapatid sa Korinto. Ano? Tatandaan niyo po, si Pablo, wala siya doon sa literal na Last Supper. Hindi siya kasali ron. Ang kasali po ron, yung 12, pati si Judas. Si Pablo hindi pa po apostol noon. Kaya, kung sasabihin natin, yun ay literal, lalabas hindi po totoo na literal yon yung sinasabi ni Pablo. Dahil wala siyang tinanggap na literal na tinapay eh. Ang tinanggap niya kay Kristo yung aral. Kaya ang sabi niya, yung tinanggap ko sa Panginoon, siyang ibinibigay ko sa inyo. Na nang gabing siya'y ipagkanuloy, dumampot siya ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat ay ipinagputol-putol at sinabi, tanggapin niyo ito, kanin niyo ito. Ito ang aking katawan na pinagpuputol-putol dahil sa inyo. At pagkatapos, At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon, tuloy. na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Tumanggap, meron ay kasi dinampot na saro, tapos nang magpasalamat, binigay sa mga alagad, tanggapin ninyo ito, inom kayo dyan, gawin nyo ito sa pag-alaala sa akin. Ngayon, bakit po tayo nakakatiyak na hindi ito literal na ginagawa ni San Pablo? Kasi unang-una sa lahat, wala siya doon sa literal na Santa Cena. Na tumanggap siya ng literal na tinapay, wala po noon. Siya ay nasa langit na ang Panginoong Hesus nang siya ay maging apostol. Nagkita sila sa daang Damasco nang magkausap sila ng ating Panginoong Hesus. Kaya wala siyang literal na tinanggap. Kaya yung tinanggap niya tungkol dun sa aral ng pagpuputol-putol ng tinapay at pag-inom sa saro, yun po'y spiritual na tinanggap niya, hindi literal. Ang katunayan po noon, pakinggan nyo sa isang talata, ganito ang pangyayari. Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong. Hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ayan, itong pagsasalita kong ito, sinasabi ko tulad sa marurunong. Hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang saro ng pagpapala Na ating pinagpapala ay hindi ba siyang pagkikipagkaisa ng dugo ni Kristo? hindi na literal talaga sinasabi ni Pablo. Sabi niya, ang saro ng pagpapalang ating pinagpapala, hindi ba gayon ang pakikipagkaisa sa dugo ni Kristo? Symbolic po yun ng pakikipagkaisa sa dugo ni Kristo. At Ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? yung ating tinapay na pinagpuputol-putol, hindi ba yun ang pakikipagkaisa ng katawan ni Kristo? Ito'y sinasabi ko sa mga marurunong, hindi sa mga materialista, no? Sabi ni Pablo. Ngayon, paano tayo nakakatiyak na ito ay hindi literal? Pakinggan nyo, balikan natin sa Korinto 15 naman, 1 o 15:3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap. Sabi ni Pablo, ibinigay ko sa inyo yung mismong tinanggap ko.
alin ba yung ibinigay niya sa mga kapatid na tinanggap niya mula sa Panginoon? Uno, Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. sa Sa pamamagitan. pamamagitan naman ito'y ligtas kayo. Yun ho pala yung ebanghelyo. Yung tinanggap niya, siya namang ibinibigay ko sa inyo. Kaya sabi niya, ang ebanghelyong sa inyo aking ipinangaral na inyo namang tinanggap. Sa pamamagitan nito, ligtas